Hello guys! For today's video ay gagawa na naman tayo ng healthy food na ating pwedeng kainin. Siyempre food kakainin, di ba? So for today's video guys, gagawa tayo ng potato pizza. Para siyang pizza. Bibake natin siya. So ngayon guys, meron akong ingredients dito. Andito yung ating mga ingredients dyan. May mga na-ready na natin, nahiwa-hiwa na natin. So, may tomato, red onions, and grated potato, and carrot. So, yung potato ko, guys, is pinigaan ko siya kasi kailangan mong tanggalin yung mga excess water niya. So, may gatas din ako dyan. May dahon ng sibuyas and may konting ham. So, ayan na siya guys, ang ating ingredients. So, nag-start na nga tayo dyan na mag-fry. Iluluto lang natin ng very, very light yung ating sibuyas and yung carrots natin. Para, lumambot lang siya ng konti. So, ayan, gisa natin siya ng konti sa butter, kung may butter kayo, mantika, kahit anong klaseng mantika. So, ayan. So, gusto ko ng margarine na ginamit ko dyan, guys. So, ayan, ginisa ko na yung kamatis, sibuyas, at saka yung carrots ko dyan, guys. So, gisa-gisa lang natin siya ng konti. Mekos lang ng konti. So, ayan. Nilagyan ko na rin yan ng pampalasa, guys. So, ayan. Halo-haluin natin. So, pwede na yung patayin ang apoy. So, sa isang bowl naman lang guys, lagyan natin ng 2 itlog. So, yan. Batihin natin ang itlog. Ayan. Ayan ang egg natin. Tapos, ihalo natin yung 1 cup of fresh milk. And then, i-mix ko ang 1 cup of flour. Pero flour, ang gagamitin natin dito guys is yung binlender kong cracker oats. So, less flour siya. Less flour ang ating ang ating pizza. Instead of flour, cracker oats flour ang ginamit ko. So, inilagyan ko ng baking soda and i-add natin ang grated potato. 2 potato yan guys. So, medyo marami-rami pala siya. Dapat pala isa. Pero okay lang kung marami kayo sa bahay. Okay lang. Pero kung isa mo lang or 2 o 3 lang kayong kakain. So, medyo bawasan. Nasa sa inyo na kung gaano karaming gagamitin nyo. Ang ingredients ay depende kung gaano karami ang gagawin nyo. So, ayan. Ihalo na natin yung ating mga ingredients dyan lahat. So, nilagay ko na rin yung dahon ng sibuyas. So, ayan na siya guys. Yung ko kasi, yung flour natin is cracker oats. So, parang meron siyang buo-buo na ganyan. Hindi ko siya binlender hindi ko siya binrind ng talagang totally, parang flour. So, meron siyang mga butil-butil na ganyan. Hindi siya masyadong pino. So, ayan na siya. Lagay natin siya sa baking pan. So, yung oven natin pala ay naka-preheated na siya. So, i-flatten natin siya sa ating baking pan. So, marami siya guys. Dadamihan ako. So, hindi ko natansya yung patatas kasi 2 malaking patatas siya. So, ayan. Pagkatapos natin mailagay sa baking pan at ma-flatten natin siya.
Binake ko na yan guys ng mga 15 minutes. And then ilalabas ko siya. Nilagay natin yung ham. And then yung cheese natin. Pinaibabaw natin yung cheese. Mozzarella cheese yan guys. Kaya lang, nabubuhos siya. Kasi nilagay ko sa freezer. So, nung labas ko sa freezer, ayan na siya. Parang medyo tunaw-tunaw. So, ang ginawa ko na lang, hiniwa-hiwa ko na lang siya. So, parang ganyan na buo-buo na siya. So, hiniwa ko siya. And then, be generous guys sa cheese. Kasi masarap ang maraming cheese. So, ayan. Unuin natin ng cheese yung ibabaw. Saka natin siya ibabalik sa oven for mga, mga 10 minutes. Ganun lang. So, pag nakita nyo nang nag-brown na yung toppings natin na cheese. Hinuhuli ko lang yung ham kasi para hindi siya masyadong ma-toasted. Kasi sa ibabaw lang siya. So, ayan. Pinupuno ko lang siya ng cheese sa ibabaw. So, very healthy ang ating i-bake ngayon, guys. Actually, puro siya. Vegetable. Ang flour naman natin is hindi naman siya totally flour. So, siya. Very healthy. So, ayan. Binalik na natin siya sa oven. Tcharan! Oh, ayan na siya guys. After ng, lang siya. 10 minutes siguro. Hindi ko na siya naorasan. Basta tinitingnan ko lang siya kung nag-brown na yung cheese natin. So, ayan na siya guys, di ba? Oh, ang ganda. Di ba? Looks yummy siya. So, ayan, pinalamig natin lang. Pinalamig ko lang siya ng mga isang oras. So, ayan siya guys. Slice natin. And, tikiman time na. So, hindi pala isang oras guys. Kasi pag isang oras, wala na yan. Hindi na, yung cheese niya. Hindi na siya masarap pag hindi malambot yung cheese. So, mga ilang minutes lang. Tapos, ni-slice ko na siya. Para magandang i-slice. Malambot pa, mainit pa yung cheese niya sa ibabaw. So, yun, nakita nyo guys. Oh, cheesy yung ibabaw niya. O, diba? Oh. Napakasarap. Kasi maraming cheese yung nilagay natin. Yummy! Tingnan nyo guys naman, oh, super cheesy siya. So, okay lang na kumain kayo ng marami dyan guys, kasi hindi naman yan, hindi naman siya unhealthy food. So, kung unlike ng pizza na kinakain natin marami. Super healthy siya. Kasi sa pizza na nabibili natin sa labas. So, yun lang for today's video, guys. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe my channel.